Sa isang religious rally na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, naglabas ng mabigat na paratang si Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batid ko na nagdadrag siya. Hapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Kaliwat kanan ang tanong kung totoo ito, ano ang kakayahan ng Pangulo na mamuno sa ating bansa? Matapos ang halos isang linggo, naglabas ng pahayag ang Pangulo. Sa kanyang press conference sa Malacanang nitong Lunes, hindi direktang sinagot ang alegasyon, bagkus sinabi ng Pangulo na nag-aalalaan niya siya at ang kanyang pamilya sa senadora. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Nang tanungin kung sila ba ay nagkausap na ng senadora, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. Matapos lamang ang ilang minuto mula sa pahayag ng Pangulo, agad na tumugon si Senadora Amy Marcos sa kanyang opisyal na Facebook page. Direktang mensahe ito sa nakababatang kapatid at hinimok siyang patunayan na mali ang senadora dahil ayon sa kanya, nais niyang maging mali ang kanyang naging akusasyon. Matatanda ang una ng sumambulat ang paratang ng umano'y paggamit ng iligal na droga ng Pangulo at ang panawagan ng publiko para sa isang hair follicle drug test na hindi pinakinggan ng Pangulo.